Samantala, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang all-out war laban sa bandidong Abu Sayyaf Group dahil sa pinakahuling insidente ng umano'y pamumugot ng bandidong grupo. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsugpo sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Ito ay matapos malaman ng Pangulo sa press conference dito sa Davao City pasado alauna kaninang madaling araw na pinugutan na umano ng ulo ang 18 anyos na bihag ng Abu Sayyaf Group na si Patrick Almodovar nang hindi maibigay ng pamilya nito ang 1 milyong pisong ransom money. My orders to the police and to the armed forces against all enemies of the state. Seek them out and destroy them. Ang mga droga, destroy them. Ang mga Abu Sayyaf, destroy them. Period. Natagpuan umano sa sulo ang ulo ng biktima na nakabalot sa isang plastic bag matapos itong iwanan ng 3 lalaking nakasakay sa motorsiklo. 16 ng Hulyo nang dukutin si Patrick sa Hulo-Sulo. Ayon sa Pangulo, mas mahigpit ang magiging kampanya kontra Abu Sayyaf kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Said I'll be harsh. That might just a campaign, go out and destroy them. So patay kung ano yan, wag na kayo magtanong mga human rights. Kahapon ng umaga, dineploy na sa Western Mindanao Command ang 69th Infantry Battalion na katumbas ng mahigit 400 sundalo. To the order of our Commander-in-Chief, President Rodrigo Duterte, to crush down the Abu Sayyaf Group in the area of Western Mindanao Command. So we sent 69th Infantry Battalion today doon sa Tug 11, yung first tranche of the troops that were already sent via C-130 plane. Ngayong araw naman, ide-deploy ang 2nd Scout Ranger Battalion sa Western Mindanao Command. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City.